Sa kabila ng bayan ng San Lorenzo, may isang bakanting lote na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Kilala ito sa kanilang lugar bilang lote ng mga anino. Sa araw, tila karaniwang lote lamang ito. Puno ng matataas na damo, nagkalat na basura at mga patay na puno. Ngunit sa gabi, tila nagbabago ang hangin sa paligid nito. Ang mga dumadaan ay nagsasabing may naririnig silang mga bulong, mga hakbang sa kawalan at kung minsan, mga sigaw na tila ba nanggagaling mula sa kailaliman ng lupa. Si Mateo, isang bagong lipat sa San Lorenzo, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa lote. Isa siyang manunulat na naghahanap ng inspirasyon para sa kanyang bagong nobela. Napag-alaman niyang maraming kwento ng kababalaghan ang umiikot tungkol sa lote. Kaya naisip niyang puntahan ito para magsaliksik at maghanap ng material. Wala namang masama kung titingnan ko lang, di ba? Wika niya sa sarili habang bitbit ang kanyang kwaderno at flashlight. Dumating siya sa lote bandang 8:00 ng gabi. Ang oras kung kailan sinasabing nagsisimula ang kababalaghan. Pagdating niya sa bakanting lote, una niyang napansin ang kakaibang lamig sa paligid. Hindi ito tulad ng karaniwang hangin ng gabi. May kung anong mabigat sa pakiramdam na tila bumabalot sa kanya. Habang naglalakad siya sa gitna ng damuhan, napansin niyang may mga bakas ng paa sa lupa. Ngunit napansin niyang walang ibang tao roon bukod sa kanya. Habang sinusuri ang paligid, nakarinig siya ng mahihinang bulong. Umuwi ka na. Huwag kang magtatagal dito. Parang may nagmumula ang mga ito sa iba't ibang direksyon. Tiningnan niya ang paligid gamit ang kanyang flashlight, ngunit wala siyang makita. Nagpatuloy siya sa pagsusulat sa kanyang kwaderno. Sinusubukang balewalain ang mga naririnig. Bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Isang sigaw ng babae na puno ng takot at paghihirap. Napalunok siya at napatingin sa paligid. Wala pa ring tao. May mga naghahanap lang siguro ng atensyon? Bulong niya sa sarili. Kahit ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang pag-iimbestiga, may napansin siyang kakaiba. Isang malaking punong tuyo ang nakatayo sa gitna ng lote. At sa paligid nito ay mga nakaukit na simbolo sa lupa. Lumapit siya upang tingnan ito ng mas maigi. Ngunit habang papalapit siya, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Nagmadali siyang isinulat ang nakita sa kanyang kwaderno, ngunit biglang nawalan ng ilaw ang kanyang flashlight. Walang ano-ano, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya ng mabilis, ngunit wala siyang nakita. Sino ka? Sigaw niya, ngunit tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Nang bumalik ang ilaw ng flashlight, napansin niyang ang mga simbolong nakita niya ay tila gumagalaw. Unti-unti itong nagiging mga imahe ng mga mukha. Mga mukhang balot ng takot at bighati. Bigla na lang nagbago ang paligid. Ang dating madilim na lote ay napuno ng mga anino ng tao. Naririnig niya ang iyak, mga sigaw at panaghoy. Parang lahat ng kaluluwa ng mga nawala sa lugar na iyon
ay nagtipon-tipon upang ipakita ang kanilang kwento. Isang matandang babae na puno ng sugat ang lumapit sa kanya. "Tulungan mo kami," bulong nito. Ngunit bago pa man siya makakilos, bigla na lang itong nawala kasama ng iba pang mga anino. Dahil sa sobrang takot, mabilis na tumakbo si Mateo papalayo sa lote. Iniwan niya ang kanyang kwaderno, ngunit hindi na siya lumingon pabalik. Nang makarating sa kanyang bahay, napansin niyang puno ng lupa ang kanyang sapatos at mga kamay. Tila ba may hinukay siya, ngunit hindi niya maalala. Kinabukasan, binalita sa radyo na may natagpo ang mass grave sa gitna ng bakanting lote. Mga kalansay ng iba't ibang tao na tila biktima ng karumal-dumal na krimen. Kasama rito ang kwaderno ni Mateo na naglalaman ng eksaktong lokasyon ng hukay, pati na rin ang mga simbolong nakita niya. Simula noon, hindi na muling bumalik si Mateo sa lote. Ngunit tuwing hating gabi, naririnig niya ang mga bulong sa kanyang bintana. "Salamat, ngunit hindi pa kami tapos." Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino ang nasa likod ng mga krimen sa bakanting lote ng San Lorenzo. Ngunit ang mga kaluluwang naroon ay tila hindi pa rin matahimik. Ang kwento ni Mateo ay nagsilbing paalala sa lahat. Ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Sa tuwing may dadaan sa lote, sinasabing nakikita pa rin ang mga anino at naririnig ang kanilang mga bulong. Handa ka bang sumilip sa kadiliman? Sa kabilang bayan ng San Vicente, may kwento tungkol sa isang batang misteryong nawala. Ayon sa mga matatanda, ang huling nakita sa bata ay nang maglaro ito malapit sa isang bakanting lote sa likod ng kanilang paaralan. Ang lote ay matagal nang kinatatakutan ng mga residente dahil sa mga ulat ng kakaibang mga pangyayari. Si Ella, isang guro sa paaralan, ay napilitang mag-overtime dahil sa dami ng papel na kailangang tapusin. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, napansin niyang wala ng tao sa paaralan. Bago siya umuwi, naalala niyang naiwan ng notebook na isa sa kanyang estudyante sa playground malapit sa bakanting lote. Nagdesisyon siyang kunin ito kahit pa nakakaramdam siya ng kaba. Pagdating niya sa playground, natagpuan niya ang notebook na nakasabit sa sira-sirang bakod na humahati sa lote at paaralan. Ngunit bago pa man siya makaalis, narinig niya ang mahinang iyak ng isang bata. "Tulong po, huwag niyo po kaming iwan." Napalingon siya sa direksyon ng lote. Sa dilim, may nakita siyang anino na isang batang tila umiiyak habang nakayuko. Nilakasan niya ang loob at lumapit. "Anak, anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ngunit nang makalapit siya, napansin niyang wala palang bata. Tanging isang sirang manika ang nakapatong sa damuhan. Napansin niyang may nakasulat sa braso ng manika. "Alam kong nandyan ka." Mabilis na tumalikod si Ella. Ngunit sa kanyang pagtakbo,
Narinig niya ang mga yabag ng maliliit na paa sa likod niya. Nang lingunin niya, nakita niyang may nakatitig na bata sa kanya mula sa gilid ng bakanting lote. Maputla ang mukha nito at namumula ang mga mata. "Bakit mo ko iniwan?" Tanong nito na puno ng hinanakit. Hindi na nagawang sumagot ni Ella. Tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan, ngunit bago siya makaalis, nakita niya sa bintana ng kanyang sasakyan ang bata. "Babalik ka," bulong nito bago tuluyang naglaho. Kinabukasan, nagising si Ella na may mga bakas ng kamay ng bata sa paligid ng kanyang bahay. Sa pintuan niya, may iniwang papel na may nakasulat, "Balik ka sa lote o susunod ako sa'yo." Hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ni Ella kung paano siya makakatakas sa sumpa ng batang nawala. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang bakanteng lote ay hindi kailanman dapat nilalapitan. May kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook at TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode.